Yun, Hindi Madam po kontrata pinag-usapan natin. On the point of view of the consumers po, yung tinatanong natin, no? So, halimbawa po, Madam sinasabing Speaker, sorry, because earlier sinasabi po yung impairment clause. Ngayon, okay. ngayon sa consumers, I'm so confused now with what our distinguished colleague is asking kasi So, yung earlier po, impairment, impairment clause. we are- Impairment clause are with contracts po, Madam Speaker, hindi po with the consumers. We're not impairing the consumers here. The impairment clause of the Constitution is on contracts. So what exactly is the question, Madam Speaker, of the distinguished sponsor? Yung bang daylight saving, daylight Wala pong daylight saving. Wala pong daylight savings po dito Davao sa Light. sa Davao Light Pilipinas. Company. Davao Light. Teka nga, sulat ko na nga. Davao Light pa yung merong prerogative. Yung veto message po ng President nung last time, na binito niya ito, no, yung the same bill that we have now. Sinasabi kasi, Madam Chair, na ito, no, Madam Chair, yung binanggit kanina ng ating sponsor about binito po dahil doon sa violation po nung Article 3, Section 10, that no law impairing the obligation of contract shall be passed. So alam natin yung franchise nitong Nordeco ay until 2028. And the area of responsibility ay gustong kuhanin ng Daylight Company, Mr. Chair. So, ang tanong ko, Madam Chair, sinasabing ano ba yung remedy ngayon so that hindi ito mabivito ulit ng Office of the President? Kasi yung laman nito, Madam Chair, yung bago na ipinapasa ng ating sponsor, ay the same lang din yan eh. So how sure are we na hindi ito ibivito nung ating nung Malacanang na parehas lang din naman yung content? Madam Speaker, as iterated earlier, this is not exactly the same. There is that competitive selection process which I've exhaustively explained earlier in terms of the Constitution and the provisions. Again, ulitin ko, hindi po to exactly the same as the bill that was vetoed because of the competitive selection process, Madam Speaker. Well, yung competitive selection process, hindi yan nakalagay exactly doon sa doon sa very provision ng Constitution. Malinaw yung Section 10, Article 3, no, na wala dapat i-impede na anumang contract hanggat nagpapatuloy yung kontrata na yan. Madam Speaker, I've explained the impairment, non-impairment clause earlier in terms of hindi tayo gumagawa ng bagong kontrata. We are not impairing the existing ones. We are providing them now a choice to go into the competitive selection process. We've discussed this earlier, Madam Speaker. Yes. Can you explain it in very simple way para maintindihan po ng ating mga kababayan? Kasi yung sinasabi natin dito, ang apektado dito ay yung taong bayan na miyembro ng Nordeco na sila yung nagko-consume, no? So hindi hiwalay yung kooperatiba doon sa tinutukoy ng ating sponsor na taong bayan kasi sila yun. So can you explain it, Madam Speaker, in a simple way na hindi tayo lalabag sa batas, yung sinasabi niyong impairment or not impairment or whatever, na sinasabi natin na talagang hindi tayo lumalabag sa batas kapag ito ay naipasa. Itong consumers din po na to ang mga nagrereklamo din, no? So, to explain it siguro in the most simplest way, ako po, kunwari, ay supplier ng Nordeco. No, meron akong kontrata, kasama po ng supplier ng Nordeco. Ngayon, na magkakaroon na ng bagong consumer sa bagong area, meron na ngayon bidding process. Meron na po tayong competitive selection process. Ako bilang isang supplier, okay, pupunta po ako dito sa kabila dahil bago na po yung consumers ko dito at makikipag-bid ako. Kung meron naman mga bagong papasok na magbibigay ng mas better bid, ako as a bidder will now be, meron na naman akong, okay, pwede kong tapatan to para bumaba at maging better ang pag-supply ko. So dito po ako, magkakaroon ako ng
bagong kontrata with Double Light po. Pero hindi naman po masisira at mawawala ang kontrata ko with Nordeco dahil may natirang area. So, dalawang kontrata No, po yun. Hindi po Madam natin Speaker, na-impair po yun, Hindi Madam po kontrata pinag-usapan natin. On the point of view of the consumers po, yung tinatanong natin, no? So, halimbawa po, Madam sinasabi Speaker, na, sorry, because earlier sinasabi po yung impairment clause. Ngayon, Okay. ngayon sa consumers, I'm so confused now with what our distinguished colleague is asking. Kasi So, yung earlier po, impairment, impairment clause. we are- Impairment clause are with contracts po, Madam Speaker, hindi po with the consumers. We're not impairing the consumers here. The impairment clause of the Constitution is on contracts. So what Okay. exactly is the question, Madam Speaker, of the distinguished sponsor? Yeah, Distinguished colleague? Madam Speaker, yung sinasabi natin na impairment, na sinasabi natin na yung contract ay hindi naman mababago kung magkakaroon ng bagong franchise. Tama po ba yon? Tama yon? Hindi po mai-impair ang existing contract na Yes, doon sa kanina yung tinutukoy na 7 suppliers, right? O yung 7 na contracts. Previous Hindi na po mga mai-impair. contracts. Mag-i-exist Okay. pa rin po ang kontrata po. Sige. So, ang ibig bang sabihin nito, Madam Speaker, so kung naisabatas natin itong existing na panukalang batas, yung bang daylight saving, daylight Wala pong daylight saving. Wala pong daylight Davao, savings po dito Davao sa Light. sa Davao Light Pilipinas. Company. Davao Light Power Company, Madam Speaker, papasok sila doon sa mga areas covered by the Nordeco. Ibig sabihin ba, Madam Speaker, magtatayo ng sariling facilities ang Davao Light? So yun, or kukuhanin yung existing na facilities ng Nordeco. This will be up to the management prerogative of Davao Light. They can purchase, they can create. It will be up to Davao Light, Madam Speaker. Well, kasi ganito parang ang ginagawa nyo ay parang gusto nyo bang i-sequester with this with this franchise, halimbawa na maipasa ito. Madam No, Speaker, parang that's ang not ginagawa natin, inaagaw natin yung area na responsibility naman ng Nordeco. Ngayon, kung gusto niyo talagang mapababa yung presyo, nagrereklamo ang taong bayan dito sa presyo noong kuryente o yung hindi magandang serbisyo ng Nordeco at yung Davao Light ay gusto niya na magbigay talaga ng mas magandang serbisyo, mababang rate. So, dapat magtayo sila ng sarili nila. No, hindi nila kukuhanin yung existing facilities ng Nordeco. Kasi nga, they are in franchise. May franchise pa sila hanggang 2028. So, yun ang ano ko doon. Yun yung aking, yung tanong, di ba? So, kung talagang willing ang Davao Light na gumanda ang serbisyo, meron silang ino-offer na magandang serbisyo. Tapos yung mga existing ay tingin nila ay hindi. Existing Nordeco, hindi. So, dapat magtayo. So, bakit gusto nating kuhanin na agad yung mga later on, yung mga existing facilities nila? Diba? At Davao Light. Teka nga, sulat ko na nga. Davao Light pa yung merong prerogative o merong prerogative na kukuhanin yung existing. Madam Speaker, Davao Light is already operating in some areas of Davao del Norte. Yes. Again, babalik po tayo sa yung problema ay hindi kaya ng existing franchise nga mabigyan ng reliable and low electricity rates po. To mandate po, to put into law, to mandate a Madam business Speaker, to mukhang hindi purchase- responsive ang ating kagalang-galang na sponsor dun sa aking tanong. Ang tanong ko, willing ba ang Davao Light Power Corporation na magtayo dito sa inaagaw nilang mga area ng Nordeco? They are willing, Madam Speaker. It is up to their management to do how they will be to be able to decide on how they will do it. And one of the options that they're willing to do is to build new facilities, Madam Speaker. Ano po yung i-build? Ilang taon po ba na magbi-build? Kasi ito pong, Madam Speaker, ito pong Tagum City, Island of Garden City of Samal,
Asuncion, Capalong, New Corella, San Isidro, Calaingod, in Davao del Norte, saka Maco in Davao de Oro, ay ito po ay existing na. At matagal na po no na nagsiservisyo dito yung Davao Light, ay ang Nordeco. At yung sinasabi natin na problema, no? Parang sinabi nga ni Kong Presley kanina, parang ito yung pinakamas marami, no? Pinakamalaki. Mamaya darating tayo dyan, tatanungin na. Ito yung pinakamalaking area na sakop ng Nordeco. So sabi kanina ng isang sponsor na kung kayo, willing kayong mag-amend na ilahat na, anuhin natin. So tingin ko parang nag-aano tayo dyan ng monopolization, di ba? So yun nga tanong ko, willing at ilang taon ba na magagawa itong mga installation na to just in case no na maaprubahan natin itong bill na ito at willing naman ang Davao Light na ma-take over ito, Madam Speaker. Ilang taon ba yung pag-construct? Madam Speaker, I think it is very unfair for me to give how many years when it's up to the management prerogative of Davao Light to do it, should they choose to build. In terms of the areas and the existing of Nordeco in these areas, no, ay mag-ooperate pa rin naman because they will still have other areas to service. At the same time, Madam Speaker, no, itong mga ganitong aspeto, beyond naman po ata sa trabaho ng Kongreso, i-mandate din sila kung ilang years kailangan nilang, kung gagawin nila, no, to make us mandate them to build also. So it's going to be really up to Davao Light how they will be able to ensure reliable, efficient, and lower rates of these and affordable rates for the areas that they would be putting in. I want to address also yung sinabing earlier na yung buong area, Madam Speaker, na we discussed this already in the committee and it is the committee's sorry po, decision hindi not pa ako to do kasama it. sa committee hearing. Kaya dito nga natin pinoprofound na no, yung mga question na gusto kong tanungin at maklarify. So sabi niyo, Madam Speaker, should they choose, no? So talagang talagang hindi sure tayo na talagang gagawin nila 'yon. No, kung gusto talaga nilang mapaganda yung serbisyo. Kasi nga yung existing, hindi na nga, sabi nyo, hindi nga maganda ang serbisyo, mataas ang rate. Yung kanilang mga existing na na mga facilities na pinaghirapan yan ng cooperative, pinaghirapan yan ng mga taong bayan, membro ng cooperative, ay kukuhanin ng Davao Light. No, dapat gumawa sila kung gusto talaga nila ng magiging competitive, di dapat gumawa sila. So yun lang yung suggestion natin. Hindi natin kino-compel sila, wala sa mandato natin yan. Pero dahil nga sa sinasabi nyo na hindi talaga effective itong Nordeco na magbigay ng ganong serbisyo na mas mura, mas maayos, di dapat bago at magtayo sila. No? At hindi yung mga existing yung gagamitin nila dahil ito naman itong mga facilities dito na sinasabi nating area of responsibility ng Nordeco, ay wala namang wala naman talagang masabi kayo na talagang reklamo ng taong bayan. 'Di ba? So may sinasabi kayong may administrative, kanina nga yung sa tanong ni Kong Arlene, so later, hindi ko na tatanungin, pero hindi pa rin talaga ako convinced na talagang sasakupin natin yung sinasakop ng Nordeco na area, gayong wala pa namang, hindi pa naman natapos ang kanilang franchise. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Leo Fel Makatangay, Taong Bayan, ikaw lang naman ang nagrereklamo, Castro, huwag mo kaming idamay. Pahayag naman ni Danica Felentora, sumakit na ang ulo ni Attorney Nograles kay Castro, hirap kasi kausap pag walang alam. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Sherry Febalucan, patapusin mo Castro si Migs. You are asking her na ma-explain niya in simplest way, nag-interjection ka na naman. Makinig ka muna. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.